Hello, Miss Marita. So, I'm here to quickly explain. Siyempre, hindi ko lang naman ise-send yung ating sample proposal para rin mas maintindihan nyo. Okay. So, backtrack lang tayo. You mentioned that you want specifically something for your youngest son who is uh, who is 10 years old. Tama. So, ang tinitignan natin in 8 years time, magka-college na siya. Okay? So, 18 years old kasi usually nagka-college ang mga bata ngayon eh. So, ito, I've designed three kinds of proposals. Siyempre, ididepende natin sa number one, sa inyong goal, and number two, sa inyong capacity. Okay? Kung kaya nyo namang mag-ipon ng ganitong amount, then mas okay kasi siyempre meron po tayong pinaghahandaan. Ngayon, kung hindi naman po natin kaya, pwede nating i-adjust based sa inyong affordability. Okay. So, I've designed three kinds of proposals. Meron tayong 10 years, 7 years, and 5-year plan. Okay? So, itong 10-year plan, meron siyang 10,000 per month na premium. Okay? Yung 7-year plan, meron ditong 12,500. Okay? And we also have a 5-year plan na 17,000. Okay? So, kung mapapansin nyo lang, habang kinokompress natin yung time, habang umiiksi siya, lumalaki yung premium requirement. Okay? That is why, the reason why, I mean, is because mas mabilis natin i-accumulate yung fund. So, if you will notice, simulan natin dito sa 5 years. Kasi 5-year plan lang po ito. Sa halagang 17,000 per month, meron ka ng 200 for a year. Okay? So, meron na tong, of course, life coverage na 2.5. Okay, kung susumahin mo in 5 years time, ang total na nilagay mo dyan is 1,020,000 lang. Diba? Pero 2.5 million yung guaranteed mo. Okay, so dito panalo na talaga tayo. On top of this, meron pa siyang 500,000 na disability, 500,000 na accidental. Diba? Ngayon, punta naman tayo sa investment component. Okay, in 5 years time, madam, yung 1,020,000 mo, tumubo na. Diba? Ang projected fund mo here is 1.1 million. Okay, parang nilipat mo lang ng lagyan yung pera mo. Kasi eto na, nandito na. So parang ito bonus na lang, di ba? Kung hindi naman natin gusto magamit, pero these are benefits that also secures our future, di ba? So kung titingnan mo, syempre in 7 years time, magiging 1.3 na yan, di ba? Almost 400,000 na rin yung tinubo ng pera mo. Okay? And in 10 years time, meron ka ng 1.8. Oh, di ba? So ibig sabihin, tumataas na talaga yung pera mo, yung ininvest mo. So, ngayon, halimbawa, di mo naman kinailangan. Halimbawa, naging scholar si Eman, diba? At age 25, kumari, graduate na, may kulang-kulang 3 million na kayo. Pwede mo siya bigyan ng graduation gift or wedding gift kung kasal man siya, kotse or bahay or business, kayo na po'y mahala. Ito yung kagandahan nitong 5-year plan. Maiksi lang siya, pero ang bilis ng accumulation. Di ba? Almost triple yung investment mo in 15 years time. Yes. Okay. Kung medyo nalalakihan ka dyan, meron din naman tayong 7-year plan. That's 12,500 a month. Yun. So, same lang naman yung benefit niya. Syempre, nagkaiba lang doon sa fund accumulation. Okay? So, since 7-year plan siya, in 7 years time, ayan, makikita mo naman. Yung 1,050,000 mo, 1.2 na. Tumubo na agad. Diba? In 10 years time, 1.7. And in 15 years time, 2.7. Hindi siya masyadong nalalayo dito sa kabila. Kasi, like silang man difference sila. Diba? Ayan. Alright. Next naman, yung last, we have 10K per month. Ito naman yung for me, pinakamalapit lang din. Diba? 10 years. In 10 years time, may 1.7 ka. Ganun. So, compared sa 1.2 million lang na nailagay mo. Diba? Tutubo pa yan to 2.7 pagdating niya ng 25 years old. So, ito yun, Miss Marita. For me, lahat ng options maganda. Magdidepende na lang sa capacity mo and sa commitment mo to follow through. Siyempre, ako naniwala naman ako sa inyo na you really get whatever you set your mind into. Diba? Kung ano man yung you accomplish everything na mindset nyo. Diba? So, thank you so much, Miss Marita, for your trust. And I hope and I look forward to servicing you more. And let me know kung alin dito yung pinaka nagustuhan mo and tutulungan kita to set it up. Okay? So, salamat, madam. Ingat po and God bless.